I want to change the world, need to know why you Teka! Ano yung nasa bandang harap mo? Ito ba? Wala. Kinabit lang ito ng kaibigan ko taga-bike shop dun sa Kansaki. Sabi niya gamitin ko raw pag kinakailangan. Hindi ba isa yung front derailleur? Noong isang araw, dumaan daw dito si Onoda. Oo. Pagkatapos ng karera nyo, sabi niya may narinig daw siyang kakaibang tunog sa gear niya, kaya tiningnan ko. At habang inaayos ko yon, may kinabit ako. Ikinabit? Ano yun? Ikalawang gear. Oo nga, isang front derailleur. Hindi lang basta yun. Naka-double gear din siya para sa road racing. At ang ritmo ng kanyang padjak, gamit ang inner gear at isang high-speed front outer gear, ay isang kombinasyong gustong makita na kung sino man ang nagkabit nito. Kung sino man ang nagkabit niya, pinaglalaroan ka lang niya. Naku, hindi totoo yan! Sa katunayan, napakabait ni Mickey Kansaki. Mapag-alala at saka maganda pa. Malakas ang pakiramdam kung gusto ka niyang ipasok sa mundo ng pagbibisikleta. Gusto ko ipasok ni Kansaki sa road race? Naku, imposible ang sinasabi mo! Bakit naman? Kasi, mababa lagi ang grade ko sa PE. Walang kinalaman ng bilis sa pagbibisikleta dyan. Maniwala ka. Kaya tayo na, habulin natin siya. Magpalit ka ng gear at pumadyak. Magpalit ng gear? Teka, paano ko gagawin yon? Sa kaliwang kamay mo, may makikita kang ship malapit sa kaliwang hawakan. Ito ba yung nakikita ko may numero? Kaliwang kamay ang nagkokontrol sa front derailleur, habang sa kanan naman ang sa hulihan. Yan ang universal setup, Onoda. Paikutin mo yan at makakapag-ship ka sa outer gear. Ano itong nararamdaman ko? Parang ang bigat pumidal. Pero kahit mabigat, parang... Ang bilis! Parang tinutulak ang katawan ko sa bawat padya ko ng pedal. Nakakatuwa ito ah. Kakaiba itong batang to ah. Kada padya ko sa pedal, tinutulak pa sulong ang bisikleta ko. Bilis nito. Doble kumpara ng una. Ang galing. Nagagawa akong ganitong bilis sa pamamagitan ng sarili kong lakas. Ganito pala ang pagbibisikleta. Tamang-tama, nakared ang stoplight. Andun siya sa kabilang bahagi ng tulay. Bilisan mo ba o Onoda? Oo. Siya nga pala laro ko. Sasabihin ako. Ano yun? Ang tamang pangalan ko ay Onoda. Hindi Onoda. Ganun ba? Pasensya ka na. Laro ko. Walang kinalaman ng bilis ng pagbibisikleta dyan. Maniwala ka. Totoo bang kahit mahina ako sa PE, kaya ko magbisikleta? Kahit ba mabagal akong tumakbo, kaya kong maging mabilis? Pakiramdam ko kaya kong pumunta sa kahit saan. Isang front derailleur? Tama. Kaya mapapadali ang pagbibisikleta niya sa patag. Hindi rin. Huh? Maaaring kinaya niyang akyatin ang matarik na slope nung nakaraan. Pero kumpara dito, may mga harang sa patag na lugar. Ito ang tinatawag na invisible wall. Naku, hindi. Anong problema? Malapit na tayo. Maaabutan na natin siya pagkalampas ng tulay. Hindi kami nahirapan kanina dahil napapalibutan kami ng malalaking gusali. Pero ngayon, wala nang anumang harang dito sa tulay. May malaki tayong problema! Anong problema? Ang isa sa kalaban ng pagbibisikleta. Ang hangin! Ang hangin! Sayang, malapit na sana kami. Bakit ngayon parang ang bigat ng bisikleta ko? Parang may malaking harang. Hindi ko na kayang tumakbo ng katulad ng bilis ko kanina. Ang hangin? Tama ka, ang hangin nga. Kapag nagpatakbo ka ng mabilis, sa umpisa akala mo okay lang ito at madali. Maya-maya mararamdaman mong para kang may tailwind, kaya hindi magtatagal mahirapan ka rin. Malaki ang epekto ng hangin sa pagbibisikleta. Kaya yung mga walang tamang training, madali itong maramdaman. Siguradong hindi niya ito kakayaning mag-isa. At hindi pa siya nakakagamit ng outer gear. Paano kung dalawa sila?
Kung dalawa, posibleng makatulong ito sa kanya. Ngayon, i-shift mo ang outer gear sa inner gear. Huwag kang mag-alala. Ang tinaguri ang speedster ng Naniwa, kaibigan ng hangin. Kaibigan mo ang hangin? Ilapit mo ang bisikleta mo sa akin. Hihilahin kita. Hihilahin mo ako? Paano niya gagawin yun? Basta lumapit ka sa akin. Ako yata ang pinakamagaling na sprinter sa buong Naniwa. Kahit ganito kalakas na hangin, kaya kong panatilihin ang bilis ko. Magtiwala ka lang. Itapat mo ng pinakamalapit ang gulong mo sa gulong ko. Itapat ang napakalapit? Alam ko na! May kung anong coupler ang mga bago at mamahaling bisikleta. Ito ang magkokonekta sa isa pang bisikleta para hilahin ito. Ang galing pala ng mga mamahaling bisikleta. Ang high-tech ang gamit. Ano ka ba, Onada? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Maniba, wala bang coupler? Sa mundo ng cycling, ang tawag dito sa gagawin natin ay drafting o group riding. Group drafting? Pinagsama mo naman eh. Sa pagbibisikleta, kaya nating panatilihin ang bilis sa pamamagitan ng paggawa ng harang sa hangin. Minsan, tinatawag din itong cycling train. Kahit dalawa lang tayo nagbibisikleta ngayon, ganun pa rin ang logic nun. Kaya gawin mo na! Hindi ko siya naiintindihan. Pero kung yun ang kailangan ko para makahabol, gagawin ko. Kailangan ilapit ko ang gulong ko sa gulong niya. Kapag tumama ako sa kanya, sigurado madidisgrasya kaming pareho. Basta, magtiwala ka sa akin! Itapat mo ng pinakamalapit ang gulong mo sa gulong ko! Kailangan kong magtiwala. Ha? Ano ito? Ang hangin. Hindi ko na maramdaman ang hangin na tumatama sa akin. Pakiramdam ko, hinihila ako. Ang gaan ng pedal ko. O ano? Yan ang tinatawag na cycling train. Huwag kang mag-alala. Sanay ako sa ganito. Mapapanatili ko ang bilis ko. Makahabol natin yung dilaw na kotseng yun. Ipagpatuloy mo lang ang pagpadyak mo at ipunin ang lakas mo. Kaya naming labanan ng hangin kung magkakaisa kami. Ang galing! Para tong isang coupler. Pagsenyas ko, unahan mo ko at ibalik mo sa kanya upos na sigarilyo. Mag-shift ka sa outer gear para bumilis ang takbo mo. Habulin mo siya. Kaya mo yan, Onada! Ngayon, umanda ka. Ito ang pinakamabilis na sprint sa buong Naniwa. Tayo na, Onada! Ito ang speedstar ng Naniwa, High Speed Express! May dalawang klase ng siklista. Ang climbers, magaling sa pag-akyat at pagbaba ng bundok. Ang sprinter, mahusay sa pagpapatakbo sa patag sa bilis na 40 to 50 kilometers per hour. Isa akong sprinter. May pambihira akong bilis sa pagbibisikleta. Ang galing! Pabilis ang takbo namin! Ang galing mo, Naruko! Konti na lang. Ngayon na, ano na? Heto na! Sige, habulin mo yung gunggong na yan! Ay! Ano? Paano? Inabutan ako ng isang lumang bisikleta nito! Nagawa ko! Nilampasan ko siya! Ang hangin! Ang sarap! Sa pakiramdam! Tingnan mo to! Nakalimutan niyang ibalik yung upos sa sigarilyo! Nagawa ko! Naruko! Ay! Nagawa mo ang higit pa sa inaasahan ko, Onada. Gusto kitang makitang nakasakay sa isang road bike. Yada! At balang araw, pangyayari yun. I want to change the world.